Purihin po ang Panginoon sa binigay sa atin ng pagkakataon ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. So let's study God's Word this afternoon. Manalangin po muna tayo. Lord God, Heavenly Father, once again, we thank you for giving us the wonderful privilege to hear and see the beauty of Thy Word. I pray that you prepare us, Lord, spiritually as we listen to Thy Word. Lord, we thank Thee, Lord, because the Bible you have given us, Lord, was inspired, powerful, to change us, to transform us, to save us, and to make us your better servants of God. So I pray, God, that as we listen to Thy Word, help us, Lord, spiritually, with sensitivity, with the leading and speaking of the Holy Spirit, so that we may grow, Lord, in our relationship with you, and we may see, Lord, what is lacking and where we have sinned against you, O God. So I pray, O God, that you will bless us indeed. In Jesus' name I pray. Amen. Please read your Bible or open your Bibles with me in the book of 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11. Praise God! Sapagkat mainit. Ano po? Alam niyo kung bakit mainit? Summer. What do you expect? Di ba? It's summer. 1 Corinthians chapter 11, if you please. In the book of 1 Corinthians chapter 11. Marami po sa atin, alam natin na naituro sa atin, na disciple po tayo, when it comes sa kahalagahan ng Lord's Supper. But Lord's Supper, baptism. But Lord's Supper, it was not, most of the time, teaches or talk to all of us the importance of the Lord's Supper. And then, kaya ngayong hapon po, mahalagang pag-aralan po natin ang kahalagahan ng Lord's Supper sa buhay po natin. Kasi maraming mananampalataya, after they were baptized, they stop there. Diba? They don't attend the services, they don't give importance sa Lord's Supper. Hindi talaga nila naiintindihan. Sapagkat pag hindi ka kumukuha ng Lord's Supper, you are just telling the Lord Jesus Christ, you don't have part to His body. Alam niyo ba yan? Kaya po, mahalaga po na kayong mga makikinig ngayon ay matutunan po ninyo kung bakit natin gagawin ito, bakit po mahalaga, at ano po yung ipapractice natin sa araw-araw ng buhay po natin regarding Lord's Supper. Okay? 1 Corinthians chapter 11. Let's just read verses 1 and 2, then we will jump to verse 23. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Verse 2, Now I praise you, brethren, that you remember me in all things, and keep the ordinances as I delivered them to you. Sabi ni Pablo, pinupuri ko kayo mga kapatid, na ako'y naalala nyo sa lahat ng mga bagay. At iniingatan yung matibay, you keep the ordinances. So, yung ordinances, mga katuruan. Diba? It's not a sacrament. Ordinances, teachings. Kaya ginamit ng Bible, ordinances, teachings. So, dapat tayo mga mananampalataya, lumalago sa katuruan ng salita ng Diyos. Naintindihan niyo po ba ako? Hindi ho nakikinig lang. Ibig sabihin po, natututo, kasi yun doon sa pagkatuto mo ng salita ng Diyos, magpapasalamat ako ng lubos sa Diyos. Sapagkat nung ikaw ay turuan, talagang natutunan mo at iningatan mong matibay yung salita ng Diyos na itinuro sa iyo. Kaya sabi ni Pablo, as I have delivered unto you, na ibinibigay ko din mo sa inyo. Itinuro sa kanya, natutunan niya, iningatan niya, at yung mga nakikinig sa kanya ngayon, iningatan niya, natutunan nila, sinunod nila, at gayon din naman po, yung natutunan ko, itinuturo ko sa inyo. Upang ingatan yung matibay
Sapagkat marinig po kayo, hindi po yung tagal mo sa pagiging Kristyano o sa pag-attend mo lang. Mahalaga po. Mahalaga po at napakahalaga na ang lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay dapat natututo. Sapagkat doon po sa pagkakatuto po ninyo ng salita ng Diyos, doon lamang po ako makakaasa na kayo po'y titibay sa pananampalataya at magiging mahusay na mananampalataya. Are you listening? Sabi po ng verse 23, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you." So tinanggap niyo sa Panginoon. And thank God, may mga nagbibigay, nagtuturo sa atin at nagpapatuloy. That the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He brake it and said, "Take it. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also He took the cup, and when He had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till He come." Verse 27, "Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself. So let him eat of the bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body." Please be seated. Kaya po yung burden ng pagtuturo ay nakasalalay po sa akin sa inyong pakikinig upang kayo po ay matuto. So, alam natin lahat, there are two ordinances na initos ng Panginoon sa church na gawin niya, na i-perform niya. Nakikinig po ba kayo? Two ordinances, dalawang katuruan na inutos niya sa church that the church should perform regularly, obediently, and that is baptism and Lord's Supper. Pag tinanong ko kayo, ano ibig sabihin ng baptism? Bakit kayo nabaptize? Sino dapat lang mabaptize? After nabaptize kayo, ano? I hope and I pray, lahat kayo mga naging membro na bautismuhan. Ito ang tinanong before baptist daw siya pero hindi naintindihan bakit siya nabaptize. Mga kapatid, hindi tayo nagiging baptist sapagkat baptist na ang magulang mo, ha? Tayo naging baptist sapagkat natutunan mo natin yung salita ng Diyos. Hindi nakikibaptist ka lang. Hindi lang yung nakikiatin ka. Mahalaga po na ang lahat ng umatin na nakikinig na salita ng Diyos ay talaga hong pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Hindi ka lumalago sa pag-atin lang. Hindi ka lumalago sa anumang bagay. Ikaw ay tumitibay sa mga itinuro sa iyo na iyon ay sinunod mo at ipinamuhay mo. Tingnan niyo po, lahat po ng mga magagandang narinig nating mensahe, kahit gaano man maganda yon, pero hindi mo natutunan at hindi mo sinasagawa, walang kwenta. Sabi natin ganito, tinuruan ka ng tithing, hindi mo naman ginagawa, wala eh. Kaya nga sabi ng Bible, pagpapalain ng mga taong nakikinig at ginagawa. Kapag ginagawa mo na, doon lang lumalago ang mananampalataya. So it only shows, pag hindi mo ginagawa yung isang bagay, ibig sabihin you're not a growing Christian. You're growing old, but you are not growing spiritually. So mahalaga po, ang mga utusan na yan, mahalaga po ang mga natututunan at tinuturo po sa inyo. So, sabi ko nga, habang may pagkakataon na umaten ka, gawin mo. Sapagkat for your sake, kakailanganin mo yan. Upang maging matatag, maging matibay, para kung ano man ang mangyayari, alam mo ang itinuro ng Panginoon sa iyo. So, titignan po natin ngayong pong oras na ito, yung unang kasaysayan. Alam niyo po,
po, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat hindi na ho tayo pinupugutan ng ulo, hindi na ho tayo ikinukulong, hindi na ho tayo minamaltrato. Hindi katulad ng ibang bansa na hanggang ngayon po, matindi ang persecution. Pero sa atin ho ngayon, wala na ho ganyan. At minsan ho, pagkat pinag-aaralan ko yung history ng Baptist, yung history ng ibang mga mananampalataya, napapahiya ho ako. Sapagkat simula ho na sila sumampalataya at matutot sinunod, namatay ho sila sa kanilang paniniwalaan. Ngayon ho, maraming mananampalataya, walang nag-persecution, walang nagpapakulong, walang nagpa-persecute. Pero mga kapatid, kung titingnan mo, maraming mananampalataya as if patay. Pagdating po sa aktibong pakinsama at pakisalamuha, pagdating sa salita ng Panginoon. Bakit po? Because they treated the Word of God lightly. They treated the Lord who took them from bondage as if the Lord has not delivered them. Marami yung mananampalataya talagang hindi ho natututo ng lubusan, kaya hindi tumatatag at tumitibay. At kailanman po, hindi pwedeng pagpalain ng isang mananampalataya na hindi ho talaga lumalago sa salita ng Panginoon. So I challenge you as your pastor, let us grow together. Let us keep the ordinances of the Lord. First and foremost, let me just give you a background ng mga kasaysayan para po maintindihan po natin na yung mga itinuturo sa atin ngayon ay hindi lang basta nangyari. It was written by blood. Na mayroong mga tao, after nila silang matuto, iningatan nila yan at ikinamatay po nila. Like for example, para po maintindihan po natin, yung history lang, bibigyan ko lang ho kayo ng short, hindi naman natin pag-uusapan ng history. Noong March 20, 1531 sa Netherlands, meron pong pangalan na Baptist, ang pangalan niya po ay Frix. He was beheaded for being baptized as a believer. Yung korte ho, he was sentenced to die. For what reason? Because he had been rebaptized. Di ba pag ikaw ay naging baptist, hindi mo pwede hindi ka ibabaptize. Kasi usually before, sa Catholicism, binaptize ka. Pag ikaw ay naging baptist, nire-rebaptize ka. Actually, hindi rebaptize. Talaga, yun ang totoong baptism. Kasi yun ang totoong salvation eh. Kung walang totoong salvation, walang totoong baptism. Tama po ba ako? So dapat maintindihan ninyo, nung turuan kayo about baptism, naintindihan nyo, yaan ang biblical o katuruan ng salita ng Diyos patungkol sa bautismo. Kaya ako na bautismo, pwedeng makapagturo sa iba, after na siya po'y sumampalataya, paano ituturo baptism? Bakit? Ako'y nabaptize. At bago kayo baptize, tinuruan ka. Tama po ba ako? Ang mahirap lang mga kapatid, katulad ng Book of Hebrews, magpuro lang ating pakikinig, kaya hindi na dapat ngayon nagpagturo na tayo, ngayon tinuturuan pa rin po tayo. Mahirap po yan. Kaya ho mahalaga ang katuruan sa loob ng iglesia. Wala ho nakita ng iglesia na lumago, wala ho nakita ang mananampalatayang tumibay kung hindi ho tumibay sa salita ng Panginoon. So I challenge you, let's grow in the knowledge and in the grace of the Lord Jesus Christ. That without knowledge, there will be no grace. Always goes together. Kahit may knowledge ka, full of knowledge, pero di mo naiintindihan ang biyaya ng Diyos. Knowledge will not help you. You need the grace of God to sustain you. Maraming mga tao, maraming alam lang, pero pagdating na ng digmaan at mga problema sa buhay, bumibigay. Tama? Binabalansin ng Panginoon ang lahat ng ito. Kaya huwag mo sabihin sa akin, marami kang alam sa Bible. Kaya matibay ka na. It helps. But you need more grace. Okay? So he was sentenced. Why? Because he was rebaptized. Parang sinasabi mo na baptism din ay mali. That is true.
ka ng issue when it comes sa Lord's Supper. Ang question po kasi ganito, yung bang blood at body ni Jesus Christ ay literal na blood at body? Ano ba talaga pinaniniwalaan natin? Kapag ba may Lord's Supper, present ba talaga ang body at ang blood ni Jesus Christ? Imagine that these Baptists, these martyrs died for what they believe. Ulitin ko po, for what they believe. So akong Baptist, kayong mga Baptist, ano pinaniniwalaan natin? At doon dapat maliwanag kung bang doon tayo maninindigan and you will die for it. Kahit anong mangyari, alam mo po kasi ang katuruan ng salita ng Panginoon. So, yun po yun. Before, pinapatay ang mga nagpapabaptize. Before, kapag ikaw ay kumuha ng Lord's Supper, yun ay nagiging dahilan din para ikaw ay patayin. Lord's Supper. Bakit po kasi? Para maintindihan po natin. Sapagkat before, ang mga Baptist ko, they were known for their stand. At isang sa pinaka-issue, di ba? Ay yung pong baptism at Lord's Supper. Magkakontraho parehas yan traditionally. Di ba? Kasi binabaptize ang bata, wala sa scripture. Binabaptize ang tao para magkaroon ng salvation. Lahat ng yan, laban sa scripture. Yung Lord's Supper naman, sa kanila, pagka ikaw ay kumukuha ng Lord's Supper, yun po ay literally nagiging part ka ng salvation. Kaya ho, lahat kontra yan. Kaya po, they are persecuted like an animal. They were killed and slaughtered, put into the slaughterhouse because of that doctrine, because of that ordinances. Baptism pa lang, Lord's Supper pa lang, pinapatay na ho sila. I am ashamed as a Baptist kung hindi ko alam ang katuruan patungkol sa Lord's Supper, kung hindi ko alam ang katuruan pagdating sa baptism. Baptist na ako in name, but not in doctrine and in practice. We need to be doctrine in history, doctrine in doctrine, Baptist in doctrine, Baptist also in practice. Hindi kompleto kapag alam mo lang ng history. Hindi kompleto kapag alam mo lang doctrine mo at hindi mo pinapractice. Kaya tingnan niyo po ang maraming mga Baptist, so-called Baptist, wala na nga asahan na tibay sa iba. Bakit po? Sapagkat maraming mga Baptist ngayon hindi matapat. I said, matapat na nakikinig at nag-aaral ng salita. Pagdating sa Bible, pagdating sa service, wala. Ano lang, mababaw. Diba? Nandun kami sa Italy, saan man kami magpunta, lagi kami naghahanap ng Baptist church. Pagkalinggo, sa service, hindi po pwedeng hindi kami pupunta ng Baptist church. At hindi lang ba sa Baptist church, yung maayos na Baptist. Kasi alam ko yung katuruan. Siguro, Pastor, pwede naman nila, pare-parehas din naman eh. Pwede sa Pentecost, pwede sa Charismatic, pwede sa inyong mga Paris. No. You know the teaching, the ordinances. Amen? Patay, tinuturo ko sa inyo mga bagay nito upang hamunin po kayo. Matagal na po tayo magkakasama. After na mabaptize ka, hindi kita nakikitang matapat na nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka lalago. Huwag mong asahan na magiging maganda ang buhay spiritual kinabukasan mo na hindi mo binibigyan ng matinding pagpapahalaga, pagmamahal at panahon ng salita ng Diyos. I would like to encourage you and to challenge you. Baguhin po natin ang ganyang mga ugali because it will not help you. It will not make you a happy Christian. It will not make you a fruitful Christian. It will not make you a stronger Christian. Much more, you will be more backslidden, you will be more rebellious, you will be more stubborn as a believer in Christ. Sabi ko nga po, pag